Ang mga produkto sa Pierre linisin ang lahat, walang bakas. Sa tingin ko, si Xiang Yu ay hindi bagay sa iyo. Mahal, makinig ka sa akin. Kalimutan ang nakaraan. Ang pinakamahusay na paraan ay magsimula ng bagong relasyon. Lu Yao, ng kumpanya ng Lu, nag-iisang anak na babae. Sikat na babaeng diyosa sa negosyo. Ayon sa sabi-sabi disente at elegante, laging magalang. At sa sabi-sabi, iba na talaga. Nakakatuwa. Binibini ang inyong alak. Ikaw, anong numero ka? Numero 6. Miss Lu, nasiyahan ka ba? Numero 6. Hindi masama. Miss Lu, gusto mo bang personal na suriin? Kuya Yue, bukas sasamahan mo ako, ha? Sige, bahala ka. Luyaw, Bakit ka nagbabara dito? Diyos ko, oh mahal. Grabe naman. Nag-break na. Hindi naman kailangang magmadali. Humanap ka na lang ng iba para magpasigla sa akin. Ingat. Ex-boyfriend mo. Kailangan mo ba ng tulong? Ex-boyfriend. Isang nag-cheat ng hayagan. Ginawa akong laruan. Basta na lang itinatapon. Bakit ka nagpapakita ng parang nasaktan ka? Luyaw, Xiang Yue, anong ginagawa ninyo? dahil nakita mo na, hindi na kita lolokohin. Makipag-break tayo. Ano? Luyaw, ang bait mo naman. Ang bait na parabang. Kailangan ko ring maging isang mabuting lalaki. Pero hindi naman ako iyon. Gusto ko ang mga taong masaya. Mga kayang makipaglaro sa akin. At ikaw? Masyadong mabait. Masyadong matamis na nakakasawa. Huwag mo na lang pansinin. Isang taong hindi importante. oh ate. Oh, hindi. Binibining Lu Yao. Kakabriyak pa lang. Ang galing naman. Kuya Yue, hindi mo ba sinabi na si Ate Lu ay sobrang bait at boring? Pero ngayon, mukhang hindi naman, ang galing niyang magtago. Ginoong Siyang? Ang galing ng asawa mo? Bakit mo pa siya hinaras? Baka naman, hindi mo siya kayang pigilan? Tama na. Ang pagiging bad boy, matagal na ring nakakasawa. At least hindi na siya magugulo. At mag-iistorbohin pa ako. Wala lang, dagdag problema lang. 3 taon, inalis ko lahat ng matatalim kong gilid. Natutunan kong maging isang disenteng Mrs. Xiang. Sa kanyang paningin, ay panggugulo lang yon. Ginoong Xiang, huwag kang mag-alala. Wala kang ganyang karisma. Dahil, may nahanap na akong mas magaling pa sa'yo. Ikaw? Diyos ko, Diyos ko talaga. Luyaw. Ang tapang mo? 3 taon tayong magkasama. Bakit hindi ko narinig na marunong ka mag-impromptu o ibang tao? Kaya mo pala maglaro ng ganito. Gusto mo ba? Tulungan kita? Hindi na. Xiang Yu, bilang isang magaling na ex-boyfriend, dapat tahimik ka na parang patay. Ang boring naman ng patay. Gusto ko lang makita. Kung wala ako, anong klaseng buhay ang kaya mo? Medyo exciting ah. Kanina hindi kita pinansin. Para bigyan ka ng konting dignidad. Huwag kang parang asong ulol kumakagat kahit kanino. Nagalit ka? Luyaw, alam mo ba na ngayon parang pusa na natapakan ang buntot? Sa wakas marunong ng mangalmot. Nagbago ka. Halos hindi na kita makilala. Malaki ba ang pagbabago?
Dati araw-araw, abala ako sa pag-intindi sa'yo. Anong kulay ang gusto mo? Anong salita ang gusto ng pamilya mo? Paano tumawa ng maayos? Paano umiyak ng hindi nakakainis? Tagal nang nakatingin. Nakalimutan ko na ang sarili ko, kung ano talaga ako. Ang mga bagay ko. Hindi mo dapat husgahan. Kaya bilang dating pinakamalapit na tao, pwede ba akong magbigay ng payo? Ang mga taong galing sa ilang lugar, malinis ba o hindi? Kailangan mo bang ipagawa ko sa iyo ang isang buong medical check-up? Ituring mo na lang. Regalo sa breakup. Ikaw, Mr. Shang, ang payo mo, ibabalik ko pa rin ng buo sa'yo. Sa pagkakaalam ko, yung club na madalas mong puntahan, hindi masyadong malinis ang kondisyon. Gusto mo ba? Mag-schedule ako ng check-up para sa'yo? Inimbestigahan mo ako? Sa mga bar, lahat ng uri ng tao pumupunta. Marami akong naririnig. Natural, marami akong alam. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako magsasalita ng basta-basta. Kung tutuusin, hindi naman ito magandang bagay. ang lalaking ito. Pinoprotektahan ba ako? Luyaw. Ilang salita lang naman yan. Natouch ka na hindi makapagsalita. Sobrang gutom ka sa pagmamahal. Xiang Yue. Alagaan mo ang sarili mo at ang aso mo. Kung hindi, ituturo ko sa'yo ng personal kung ano ang boundaries. Si, Luyaw. Nag-improve ka ah. Luyaw, pinalo mo si Yuege? Ako, Miss, hindi magandang manakit. siya ang unang gumalaw. Nabulag ka ba? Mr. Shang, lumagpas ka na. Sa pag-ibig, dapat marunong kang bumitaw. Kung ano man ang gawin ni Miss Lu ngayon, wala ka nang pakialam doon. Kaya, tigilan mo na siya. Tara na. Hahayaan mo lang siyang dalhin siya? Susundan ko sila. Anong susundan? Nagkakasundo naman sila. Huwag na tayong mang-istorbo. Huwag kang makulit. Yuege, masakit ba? Namumula ang mukha. Okay lang. Ano naman kung babae ang nanakit? Isang tropeo lang yan. Nagpapanggap ka pa. Magpatuloy ka. Kumikibot na ang ugat sa kamay mo. Baka ginawin ka. Itong jacket. Kanino ito? Kinuha ko lang nung lumabas ako. Sa akin, Mr. Zhao. Salamat sa pagsundo sa akin. Pasensya na. Hindi ako dapat uminom ng marami. Nababaliw na talaga ako. Nagwala dahil lasing. Hinila ko pa ang isang estranghero. Isama ko sa kahiyahiyang eksena. Tiyak na naisip niya ang sama ko. ang dapat humingi ng tawad. Ako, napakawalang galang ko. Ano? Hindi ako nagpaalam sa iyo, pero ginulo kita. Hindi ko tinanong kung kailangan mo, pero nakialam ako sa usapin niyo. Miss Lu, pasensya na. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Sasamahan ba kita pa uwi? Hindi na. Huwag mo na akong abalahin. Itong jacket, lalabhan ko muna bago ibalik. Ngayon, talagang pasensya na. Ang bait niya talaga. Pero dahil sa eksena kanina, sino ba naman ang hindi maabala? Sana hindi na tayo magkita ulit. Miss Lu, kung sakaling guluhin ka ulit ng ex mo, kumontak ka sa akin. Ano? Ang ibig kong sabihin, kung guluhin ka niya ulit, pwedeng tumulong. Hindi. Ngayon, sapat na ang abala sa iyo. Paano naman? Hindi, kailangan. Bakit? Ayoko na talaga. Ayoko nang mag-abala pa sa iyo. Miss Lu, pakiusap, abalahin mo ako. Dahil may pakay ako. Ingat, Ayos lang. Medyo matapang lang. nasusuka ka ba? Medyo masama ang pakiramdam ko. Sa itsura mo, hindi ka na makakauwi mag-isa. Hatid na lang kita. Hindi na. Talagang hindi na. Isipin mo na lang na bilang boss, serbisyo, pagkatapos ng benta sa miyembro. Huwag mo akong mahirapan. Tara na.
Salamat sa paghatid mo sa akin. Mr. Zhao, maupo ka muna. Ako, kukuha lang ng tubig para sa'yo. Siya? Luyaw, nasaan ka? Bakit hindi ka sumasagot? Luyaw, magsalita ka. Sa'yo ba yan? Anong ingay? Miss Lu Yao ay abala ngayon? Walang oras sumagot ng tawag. Sino ka? Chow Yuan. Nagkita tayo sa bar. Bakit ka nandito sa bahay niya? Si Miss Lu Yao ay lasing na. Ako ang naghatid sa kanya. Ngayon, inaalagaan ko siya. Zhao Yuanhen? Lumayo ka sa kanya. Shh! Lumabas na siya ngayon. Ibaba ko na. At saka, sasabihin ko sa kanya, para sa'yo, nag-aalala ka sa kanya. Ano na naman? Hindi makonect ang tawag. Nakakonect. Yung Zhao ang sumagot. Ang gabing-gabi na. Eto siya, nasa bahay ni Luyaw. Sa ganitong oras ng gabi, may daladalang lalaki sa bahay. Susunod, Eddie. Ate, ang wild mo naman? Kuya Yue! Kuya Yue! Bakit pa? Magandang araw. Ang subscriber na iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot. Magandang araw. Luyaw, ang galing mo talaga. Itong damit subukan mo. Siguradong kasya. Siya kumpara sa akin, medyo mas mababa. Itong sukat, medyo masikip. Aalis ako ngayon para bilhan ka ng isa. Ay, hindi na. Sige, kaya na. Masusuot naman. Luyaw. Luyaw. Naku, Luyaw. Xiang Yue, anong ginagawa mo dito? Ginoong siyang. Pasensya na. Si Miss Lu ay busy. Natatakot na lagi tulungan tayo makakabala sa kanya, kaya ako sinagot ko. Sinagot mo ang tawag? Ilang beses na tumunog ang iyong telepono. Natakot ako may importanteng bagay. Hindi ko inaasahan na tawag mula kay Ginoong Siyang. Mukhang siya ay nag-aalala sa iyo. Xiang Yu, kami ay nagkahiwalay na. Ikaw ay tumawag sa gitna ng gabi at pumunta ka pa sa bahay ko para mag-away. May saysay ba iyan? Bakit siya nandito? Hawak niya ang damit na binili mo para sa akin. Masama ang pakiramdam ko. Siya ang naghatid sa akin. Aksidente kong nadumihan ang damit niya. Kukuha ako ng bago para sa kanya. May problema ba? Masama ang pakiramdam. Ang tagal naman ng pag-uwi. Kailangan pang magpalit ng damit, parang... Nakahadlang ba ako sa inyong dalawa? Ang bagay ko kay Ginoong Zhao ay hindi ko kailangang ipaliwanag sa iyo. Xiang Yue, umalis ka na. Luyaw, kung dumating ako ng huli, makikita ko na ba kayong nag-uusap ng mas malalim? Baliw ka ba? Ang epekto ng breakup ganito kalaki, sobra-sobra kaya kailangan mong ibaba ang iyong sarili, makipagrelasyon sa isang galing sa kung saang nightclub na naghahanap buhay. Nakikisama ka sa ganyan? Xiang Yue, umino ka naman. Pino? Bata, ang stage ng bar hindi sapat para sa'yo. Kailangan mo nang mag-alok ng home service? Yaw-yaw, kung may kailangan ka talaga, sabihin mo sa akin. Maghanap ako ng ilan para sa'yo, malinis, disente, at marunong sumunod. Dahil naging akin ka, ang panlasa mo, hindi naman dapat masyadong mahina. Xiang Yue, sa tingin ko dapat ipasuri mo ang utak mo sa ospital. Tingnan mo ang sarili mo. Parang niloko kita. Hiwalay na tayo. Tandaan mo, kung sino ang kausap ko, wala kang pakialam doon. Wala nga sa akin, pero ako, may isa akong kahinaan. Hindi ko kayang may maruming bagay na lumalapit sa mga tao ko. Ginoong Siyang, ang sinabi mo, ata, ay hindi tama. Binibining Lu, siya ay isang individual. May karapatan siyang pumili kung sino ang makakasama at makikipag-ugnayan. Ikaw naman, parang asong sumusunod sa amoy, nakakababa ng pagkatao. Sino ka ba? Alam mo ba, na minahal niya ako ng 3 taon?
Dahil lang iniwan ko siya, may natitira siyang hinanakit sa loob. Sinadya kanyang kunin para pagselosin ako. Bata, huwag kang masyadong seryoso. Nag-iisip ka lang. Shangye? Hindi naman. Ginoong Siyang, parang hindi ka marunong tumanggap ng katotohanan. Kahit sa bar kanina, ang pinili ni Binibining Lu ay ako, hindi ikaw. Dahil dito, labis akong nagagalak. At ikaw? Isa ka lang, hindi marunong makakita ng sitwasyon, hindi tumatanggap ng katotohanan, nabubuhay sa nakaraan, at sobrang mayabang na. Dating kasintahan. Bilang dating kasintahan, pagkatapos ng breakup, dapat may distansya, may hangganan. At ikaw? Ang hangganan mo, nasaan? Si Luyaw. Nakahanap ka ng magaling na aso. Matalas ang mga ngipin. Shangyue. Umalis ka na. Ngayon, agad-agad. Bata, hindi pa tapos ang araw na ito. Ipaparamdam ko sa'yo. Sa lungsod na ito, kung ano ang kahulugan ng hindi mo alam ang iyong lugar. Shangyue, pwede ka bang mag-mature? Hiwalay na tayo. Wala na tayong relasyon. Ngunit dati kang kasintahan ko. Kung malalaman ng iba na pagkatapos mong makipaghiwalay sa akin, bigla kang nakipagrelasyon sa isang bartender magkasama kayo, hindi ko kayang mapahiya. Anong sinabi mo? Sabi ko, natatakot akong mapahiya. Luyaw. Kahit hiwalay na tayo, naging kasintahan kita noon. Ang iyong panlasa ay refleksyon din ng akin. Si. Oy, administrasyon ba ito? Ako ang may-ari ng Unit A201, Building A. May isang trespasser sa bahay ko. Pakipadala agad ng security guard at paalisin siya. Luyaw ikaw. Ito ang bahay ko. Hindi ka welcome dito. Ngayon, umalis ka na. Palalabasin mo ako, ha? 3 taon akong tumira dito. Ang mga kasangkapang ito, ako ang pumili. Ang sopa na ito, ako ang pumili. At yang mapapanganib na bulaklak. Lahat yan dala ko galing sa kumpanya. Ano naman kung ganon? Ang mga binili mo, ipapabalot ko bukas at ipapadala sa opisina mo. Simula ngayon, bawal ka na pumunta dito? Si, isang tanong lang sasabihin ko. Itong lalaking ito gaano katagal mo nang kilala? Wala kang pakialam. Bago ngayong gabi. Kilala niyo ba ang isa't isa? Wala pang isang araw. Dinala mo na siya sa bahay. Luyaw, nagustuhan mo ba talaga siya? Oo, gusto ko siya. Pag-ibig sa unang tingin, okay na? Ngayon, pwede ka nang umalis? Si, Luyaw, ang tindi mo. Heto, uminom ka ng tubig. Salamat. Pasensya na nakita mo ang ganitong kaguluhan. Walang problema. Hindi mo kasalanan ito. Ah, tama. Hindi pa ako nakakapagtanong. Anong pangalan mo? Kahit sino ka man. Kahit anong intensyon mo. Lumayo ka sa kanya. Paano kung hindi? Paalala ko lang sa iyo. Sa lungsod na ito, gusto kong may isang tao, mawala ng walang ingay. Madali lang. Ang sinabi ni Amo Sang, medyo kawili-wili. Ang kayamanan na nawala sa iyo at ayaw mong kunin ng iba. Sa batas, wala yatang ganyang patakaran. Naghahanap ka ng gulo. Amo Sang, gumalaw. Hindi masyadong disente. Alam mo ba kung sino ako? Kung lalabanan mo ang pamilya Siyangko, papaniwalain kita na hindi ka na makakapagtrabaho sa lungsod na ito. Talaga? Subukan mo. Ang kakayahang ito ay tiyak na hindi pangkaraniwang bartender. Sino ka ba talaga? Bahala na. Ikaw ang hindi mo kayang harapin. Kabili-bili. Maglaro tayo ng dahan-dahan.
Miss Lu. Napaka-punctual mo. Umupo. Kagabi. Salamat. Walang anuman. May sasabihin ka. Gusto mong sabihin sa akin. Tungkol kay Xiang Yue. Sige, sabihin mo. Nakikinig ako. Si Xiang Yue ay sikat sa aming grupo bilang isang playboy. Nagpapalit siya ng kasintahan. Mas mabilis pa sa pagpapalit ng damit. Ngunit sa loob ng 3 taon na kasama ko siya, hindi siya pumupunta sa bar. Hindi siya ng babae. Umuwi siya sa tamang oras araw-araw. Araw-araw niya akong sinasamahan sa palengke para mamili. Manood ng lumang pelikula. Ngunit noong araw na nakipaghiwalay siya sa akin, sinabi niyang boring ako. Sinabi niyang nakakasawa ako. Palagi akong nagsusumikap na maging manugang na gusto ng pamilya siyang marangal, mabait, naaangkop, walang problema. Ang palagi niyang gusto. Ang ganoong uri ng buhay, karera, club. Magpuyat sa party ay ang masayang buhay? Ang tulad ko. Talaga bang boring? Nasubukan mo na ba? Ano? Pag-akyat ng bato, karera, at iba pa. Lahat ng gusto ni Xiang Yue, ang ganoong kapanapanabik na buhay. Nasubukan mo na ba? Hindi. Sa tingin ko, hindi ito bagay sa akin. Sige. Ngayong weekend, paano? Sasamahan kita, maranasan. Para maramdaman mo ng personal, ang ganoong buhay. Kung ito ba ang gusto mo? Kung ito ba ang gusto mo? Ano na naman yung pinapanood mo? Ang lungkot ng mukha mo. May problema? Ganyan mo ba pinapahiya ang sarili mo? Kasama mo yung ganong klaseng tao, naglalaro ng mga walang kwentang laro. Wala kang pakialam. Luyaw. Dati, kahit ang roller coaster, natatakot kang sumakay. Ngayon, kasama mo ang lalaking ilang araw mo palang kilala, kaya mong makipagsapalaran. Para sa sarili ko to. Wala nang iba. Sige, magpapaalam na ako. Ikaw. Sandali. Magandang araw. Ang subscriber na iyong tinatawagan Ito na naman ba sa dati mong kasintahan? Sinanggihan ka? Binablock niya ako. Break na kayo. Normal lang yun, di ba? Hindi normal. Ilang araw lang ang lumipas, at kasama na niya ang lalaking yun na hindi mo alam kung saan nanggaling. Nagsasama sila. Nag-rock climbing pa sila. Dati. Kahit nakatayo lang sa mataas na lugar, nanginginig na ang mga binti niya. Dati ang dati. Xiang Yu, ikaw ang nakipag-break. Nakipag-break ako. Pero hindi ko inaasahan na ganoon siya kabilis. Bakit siya agad naka-move on? Yue, wala ka sa tamang katwiran. Ikaw, may bago ka ng kasama, pinagmamalaki mo sa kalsada. Pinapakialamanan mo pa si Lu Yao kung naka-move on ba siya o hindi. Ano ba? Iba yon. Ano ang kaibahan? Yue, pakinggan mo ako. Huwag mo nang guluhin si Lu Yao. Hindi mo maibibigay ang gusto niya. Maging marangal ka na lang. Marangal? Kailan pa ako nangangailangan ng ganon? Alis na ako. Nagpapahirap ka lang. Ang saya-saya ko ngayon. Salamat. Ang salamat yata, masyadong formal. Kung sabihin ko na lang na nakauwi na ako. Hindi, parang masyadong casual. Sino ang kinotext mo? Xiang Yu? Bakit ka nandito? Anong kinakatakot mo? Nag-rock climbing ka nga, matatakot ka pa ba sa akin? Wala kang kinalaman. Naalala ko. Dati hindi ka naman natatakot sa mga to. Takot sa taas. Takot sa bilis. Takot sa kawalan ng kontrol. Noong magkasama tayo, sumakay lang tayo sa Ferris wheel, kinakabahan ka, pinapawisan ang mga palad mo. Pero ngayon ibang tao na kasama mo. Bigla ka na lang matapang. Wala kang pakialam. Tingnan mo ako. Nakalimutan mo na ba kung ano ka dati? Sino? Noong natatakot ka sa dilim, kasama mo buong gabi. Sino? Noong nahihilo ka sa taas, yakap ka ng mahigpit.
Ngayon, kasama mo ang lalaking ilang araw mo palang kilala, kaya mong makipagsapalaran. Tama na, Shang Yu. Wala na tayong dapat pag-usapan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ah, ganyan, Luyaw. Natuto kang lumaban. Ang tapang mo naman. Tinuruan ka ba ng lalaking iyon? Ano ba talaga ang gusto mo? Talagang curious ako. Kung ikukumpara ang halik ko at halik niya, sino ang mas magaling? Shang Ye. Ang itsura mong hindi marunong matalo, nakakawalang gana talaga. Pagkatapos ng hiwalayan, hindi mo na-enjoy ang kalayaan mo. Dito ka naghahanap ng ex-girlfriend mo at nanggugulo. Mas curious ako sa iyo, Luyaw. Sino ba dati ang nasa bisig ko, umiiyak na nagsabi na ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay? Pero nang umikot ako, pumayag ka sa ibang lalaki na pumasok sa bahay. Ang mga dating pagmamahal ba ay hindi totoo? Shang Yue. Sobrang childish mo. Hindi ko kailangang gumawa ng kahit ano para patunayan sa iyo. Ang mga bagay noon, totoo man o hindi, ay nakaraan na. Mula ngayon, mas mabuting wag na tayong magkita kailanman. Pakiusap? Sana'y pagbigyan mo ako. Dahil lang kay Zhao Yuan Chen. Gusto mo ba talaga siya? Gusto mo siya ng sobra para sa kanya? Gusto mong ako'y ihiwalay ng lubusan sa akin? Shang Yu. Madalas kang lumalabas. Kino-question mo ako. Ginugulo mo ako. Hindi ka ba natatakot na baka mag-akala ako? Nag-aalala ka pa sa akin? Muli kitang gagambalain ng may kasakiman. Sino ba ang nag-aalala sa'yo? Huwag ka nang mag-assume. Naiintindihan ko na. Diskarte mo yan. Yaw-yaw. Kailan mo natutunan ang mga ganyang paraan? Shang Yu, alam mo ba? Para maintindihan ko kung bakit sa tingin mo ay nakakasawa ako. Sinubukan ko ang mga bagay na gusto mo. Ngayon, naisip ko, talagang hindi ito sulit. Ang yabang mo. Sobra kang mayabang na akala mo ang buong mundo dapat umiikot sa'yo. Shang Yue, huwag mong isipin na lahat ng tao ay katulad mo. Ginagawang laro ang pag-ibig. Bawat hakbang ay may diskarte. Puno ng isip mo ay mga plano at mga paandar. Luyaw. Tumigil ka na. Ikaw dapat ang tumigil. Shang Yue. Sino ba ang nagsabi dati? Na ang bait ko ay nakakasawa? Pero ngayon napagtanto ko na nilalaro ko ang larong ito ng pag-ibig kasama ka ay talagang nakakasawa. Ang dulang ito ng pagbabalik ng sugarol dapat ay natapos na. Huwag ka nang sumunod. Patawarin mo na ang sarili mo. Iwan mo ang sarili mo ng huling hiya. Naku! Umiinom ka ng alak na parang tubig. Sa araw na ito, napakawalang katotohanan. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ngayon ay nagpapanggap ka. Ang drama ng pagsisisi, pagkatapos mawala. Hindi ito bagay sa'yo. Mukhang nakakadiri. Ano sa tingin mo? Ano ang bagay sa akin? Ang makipag-away at makipag-agaw ay bagay sa iyo. Nakalimutan. Hindi ka naman nagkukulang sa paggawa noon. Ang bagay na inagaw ang pag-ibig ay pagkatapos na makasama si Luyaw, saka ka lang huminahon. Kung talagang nagsisisi ka ngayon, sige, agawin mo. Hoy, Ginoong Lee. Bigyan kita ng 3 minuto. Tulungan mo akong i-book ang Yunding Western Restaurant. Lahat ng natitirang mesa ngayong gabi
Alisin ang mga hindi kaugnay na bisita. Nitong mga nakaraang araw, parang iba talaga. Parang yung mga bagay na matagal nang nakatambak. Isigaw lahat. Ilabas. Salamat sa pagdala mo sa akin para maranasan ang mga ito. Ikaw, gusto mo ba ang ganitong uri ng buhay? Nakakasabik? Masaya. Parang pansamantalang pagtakas mula sa pang-araw-araw. Pero, mas gusto ko pa rin ang magising sa weekend dahil sa sikat ng araw, magtimpla ng kape para sa sarili ko. Yung matatag na kaligayahan, iyon ang pinakagusto ko. Ibig sabihin nito, ikaw at si Xiang Yue ay hindi talaga kabilang sa iisang mundo. Siya naman ay nangangailangan ng patuloy na bagong karanasan at excitement para mapanatili ang kanyang sigla. At ang hinahanap mo ay panloob na kaayusan, lalim ng damdamin, at matatag na ugnayan. 3 taon na ang nakalipas, maaaring nagkaroon siya ng pag-usisa sa katatagan. Ngunit pagkatapos subukan ng lasa, natuklasan na hindi ito angkop, maaga, o huli, magsasawa. Yung mga tulad niya, hindi na kailangan pilitin. Kalokohan. Ang tawag diyan ay pagtutuon ng loob. Si Zhao Yuanchen na masamang lalaki, nagsasalita ng masama sa likod ng tao, nang aagaw ng babae tapos nagpapakunwari na walang sala, talagang walang hiya. Nagpapanggap. Ikaw na ang magaling. Yao, huwag kang makinig sa kanya. Pero, mabuti nang mag-cut ng losses ng maaga. Ikaw, huwag mong laging ipasa ang mga problemang ito sa sarili mo. Kapag may nakilala kang ganoong tao na magpaparamdam sa iyo na lagi kang nagdududa sa sarili mo, palayasin mo na lang siya. Ang iyong nararamdaman, ang pinakamahalaga. Paano mo nalaman na magiging ganito ako? Sa totoo lang, nag-aral ka ba ng psychology? O may experience ka ba sa relationship counseling? Hindi naman ganon kakomplikado. Ba, ay ang sentro ng impormasyon ng lungsod na ito. Yung mga sawi, yung mga nagmamahalan, yung mga hindi nakuha ang gusto, yung mga nandaya. Anyway, marami na akong nakita. Natural, magiging semi-expert ka na. Sandali lang. Kukuha ako ng mga dessert na i-take out. Xiang Yue, Ganyan ang suot mo. Para kanino yan? bakit ka nandito? Daan lang. Daan lang talaga. Madalas ako dito sa restaurant na to. Ngayon lang ako dumaan. Titingnan ko lang ang bagong menu. Daan lang. Ano bang pakialam mo kung daan lang ako? Ito. Hindi ba ito dati mong pinakaayaw? Bakit? Kumakain ka kasama ng iba, ang paborito mong pagkain, kailangan mo pa bang pilitin ang sarili mo? Si Zhao Yuanchen ang umorder. Hindi niya alam. Kahit ang gusto mong kainin, hindi niya alam, tapos pinangahas ka niyang isama kumain. Noong dati, noong tayo pa. Ang gusto mo? Ang ayaw mo, ang allergy mo, pati ang mga araw ng regla mo, tandang-tanda ko. Kung hindi, paano ko mapapanindigan ang aking titulo bilang konsensya ng industriya? Sa totoo lang. Ngayon, sinadya kong pumunta para. Mahal? Bakit ka nandito? Kaya naman ako, naghintay sa tabi ng matagal. Ay! Nandito rin si Lu Yao. Ang galing ng timing. Luyaw. Yue, tara na kumain tayo. Ako'y sadyang nag-book ng paborito mong lugar. Naka-ready na ang alak. Ma'am Lu Yao, kumakain ka rin ba? Mag-isa ka lang? Kasama ko si Zhao Yuanchen. Ang ingay. Nakapak na. Tara na. Bye here. Bakit ka nandito? Narinig ko sa kaibigan ko. Pupunta ka raw dito. Gusto kitang sorpresahin. Nag-book pa ako ng paborito mong lugar. Pinili ko rin ang paborito mong alak. Bye here.
Pinanatili kita sa tabi ko. Dahil sapat ka ng matalino. Huwag kang maging abusado. Itago mo ang iyong mga maruruming plano. Itago mo lahat. Ang mga matatalinong babae lang ang pinapanatili ko. Medyo malakas ang hangin ngayon. Umuwi ka ng maaga. Baka magkasakit ka. Salamat sa pagsama sa akin pa uwi. Sige, umalis ka na. Sa susunod, Sumunod ka sa akin buong daan. May sasabihin ka pa ba? Hindi naman. Gusto ko lang makita ang serbisyo pagkatapos ng benta ni Amo Chow. Hanggang kailan? Ang kaligtasan at karanasan ng kliyente ang pinakamahalaga. Kaya, dapat maging masinsin at detalyado ang serbisyo. Pero Mr. Xiang, dahil nasa daan ka na rin, sumunod ka na sa daan, bakit hindi ka nalang lumapit at bumati o sadyang? Mas, sanay ka bang manood sa dilim? Jiao Yuanchun. Pigilan mo na ang pagiging sarcastic dyan. Akala mo ba? Makakain ka lang ng ilang magagandang hapunan kasama siya, magsabi ng ilang magagandang salita, ay mapapalitan mo na ako? Palitan? Parang, hindi mo pa alam ang totoo. Kung sino ang gustong kausapin ni Miss Lu, o sino ang naaakit sa kanya, ay sarili niyang desisyon iyon. Pero ikaw, habang yakap-yakap mo ang bago mong syota, ay hinahabol mo pa rin ang ex-girlfriend mo. Ang ugali mong ito ay baka mas mahirap tanggapin kaysa sa after-sales service ko. Pigilan mo na ang pagsalita ng pabebe. Ang paglapit mo kay Luyaw, ano ba talaga ang pakay mo? Kung gayon, Mr. Xiang, ano, sa palagay mo, ang pakay ko? Isang bartender. Na masyadong malinis ang background, kakaiba. Ginamit ko ang lahat ng koneksyon ko pero hindi ko malaman ang tungkol sa'yo. Sino ka ba talaga? Palihim kang lumalapit kay Luyaw. Ano ba talaga ang intensyon mo? Kung gusto mong pag-usapan ang motibo. Totoo, nililigawan ko si Luyaw. Iyan ang layunin ko. Ligawan siya. Sinong maniniwala sa ganyang kalokohan? Kung maniniwala ka o hindi, mahalaga ba? Sasabihin ko sa iyo, Jiao Yuanchun. Si Luyaw ay hindi katulad ng ibang babae. Masyado siyang inosente. At ikaw? At ang nasa likod mo, yaong mga bagay na hindi dapat makita ng liwanag, ay magdadala lamang ng panganib sa kanya. Kapag usapang panganib, para kay Luyaw. Ginoong Xiang, parang siya ang pinakamapanganik. Ikaw? Noong una mayroon akong dahilan na wala akong choice. Hindi ko siya madadala dito. Kaya, saktan siya. Iyan ang paraan mo ng pag-protect. Basta matapos ko ang lahat. Basta malaman niya ang totoo. Babalik siya sa akin. Sandali. Ginoong Xiang, parang nagkakamali kayo sa isang bagay. Ano? Pasensya na po sa sasabihin ko. Yung sinabi mo kanina, yung mga wala akong choice na dahilan. Sa paningin ko, ito ay kakulangan mo sa kakayahan. Hindi mo kayang protektahan ang mahal mo at magkaroon ng balanse sa sitwasyon. Kaya pinili mo ang pinakamasakit na paraan para sa mga tinatawag na wala akong choice. Ginamit mo ang pinakamasakit na salita para saktan siya ng pinakamalalim. Mula nang gumawa ka ng desisyon, naalis ka na sa laro. Sa totoo, kung anuman ang katotohanan, hindi mahalaga. Bakit? Saan ako nagkukulang sa kanya? Luyaw, hanggat nandyan ka, hindi na ako makikita ni Yuege. Luyaw,
Buksan mo ang pinto. Luyaw, Baihe, anong ginagawa mo? huwag kang magpanggap. Nakipagkita ka ba kay Xiang Yue? Wala na kaming relasyon ni Xiang Yue. Walang relasyon. Walang relasyon. Bakit siya laging nasa paligid mo? Bakit lagi kang wala sa sarili? Ikaw ang dahilan ng gulo. Problema niya yon. Dapat mo siyang tanungin. Sa halip na pumunta rito at guluhin ako. Anong ipinagmamalaki mo? Akala mo ba mahalaga ka kay Xiang Yue? Hindi pa siya sawa sa paglalaro. Hindi ka pa niya lubusang nasakop. Pakiusap, bitawan mo ako. Pakiusap, lumabas ka agad. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Dahil inaakit mo siya. Papatayin ko ang mukha mo. Pinaakit mo siya sa akin. Gusto kong ang mukha mong ito ay hindi na makangiti. Nasaan ka? Si Baihi ay parang nababaliw. Hinahanap ka kung saan-saan. Tinatawagan pa ako. Ang babaeng tulad niya, kailangan mong linisin ng maayos. Kapag nasangkot, magkakaproblema ka. Alam ko na. Ang dami mong sinasabi. Anong nangyayari? Bigla akong kinabahan. Luyaw. Yue, bakit mo siya pinoprotektahan? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na galawin ang babae ko? Ibinigay ko na lahat sa iyo. Bakit iniisip mo pa siya? Hindi mo ba sinabi? Nasawa ka na? Oo, sawa na ako. Pero kahit na laruan na itinapon ko, hindi dapat hahawakan ng tulad mo. Baya, umalis ka na. Bibigyan kita ng tiket sa ibang bansa. Ngayong gabi na. Dahil umalis na siya, umalis ka na rin. Luyaw. Ganyan ka ba makipag-usap sa akin? Iniligtas kita kanina. Dapat ba akong magpasalamat? Ang nangyari ngayong gabi, hindi ba ikaw ang nagdulot ng gulo? Ako ang nagdulot ng gulo. Pero pumunta ako. Hindi ka niya nasaktan. Sapat na iyon. Sapat na. Tama na. Xiang Yue. Noong magkasama tayo, ang kahihiyan ng mga kaibigan mo sa akin, tiniis ko. Ang pagiging mainit at malamig mo, tiniis ko rin. Ngayon naghiwalay na tayo. Dumating ang bago mong babae. Gusto akong sirain ang mukha. Dumating ka sa tamang oras. Dapat kong isipin na hindi ka naman talaga masamang tao. Bahala ka sa iisipin mo. Pero sinasabi ko sa'yo, Luyaw. Kahit na hindi na kita gusto, huwag mong isipin na makakatakas ka agad sa iba. Yung Cao Yuanhen. Hindi ka niya mapoprotektahan. Xiang Yu, ano ba talaga ang gusto mong patunayan? Patunayan na ako ay may impluensya pa rin sa'yo? Para mabusog ang iyong pagkainggit at pagnanais na manakop. Para tumalikod ka at humanap ng susunod na Baihi? Ano ngayon? Tandaan mo, Luyaw. Sa iyo, palaging may marka ako. Sa buong buhay mo, huwag mong isipin na matatanggal ng malinis. Ito. Papuntahin ko ang isang tao para linisin. Sa susunod, tandaan mong isara ng mabuti ang pinto. Huwag basta-basta papasukin ang mga estranghero. May nakasabit na, sarado, nakaratula sa pinto. Hindi ko alam kung nasa loob siya. Mr. Zhao, pakawalan mo na ako. Wala akong alam. Bigla ka nalang ipapadala ni Xiang Yue sa ibang bansa. Dapat may dahilan. Sabihin mo nga, Nagalit lang ako sa kanya.
dahil sa kamay mo. Umabot sa pintuan ni Lu Yao. Miss Pai, ang galaw mo? Hindi masyadong matalino. Mr. Zhao, huwag kang mapaniwala kay Lu Yao. Magaling siyang magkunwaring inosente. Sa tabi ni Xiang Yue, nagkunwari siyang inosente sa loob ng 3 taon. Nung naghiwalay sila, nilapitan ka agad ang taktika at diskarte. Hindi ba nakakatakot? Sige, magpatuloy ka. Nakikinig ako. Ginagamit ka niya para asarin si Xiang Yue. Kapag bumalik si Xiang Yue sa kanya, iiwan ka niya agad. Deserve mo ang mas mabuti. Bakit ka pa? Magpapaloko sa kanya? Parang may alam ka sa ganyan? Pwede kitang tulungang subukan siya. Pwede akong gumawa ng paraan para makita ang tunay niyang kulay. Pwede kitang tulungan na subukan siya. Pwede akong mag-isip ng paraan para may lantad ang tunay niyang pagkatao. Kung tutuusin, walang lalaki napapayag na maging backup. Kung makikipagtulungan ka lang sa akin, makikita mo ang tunay niyang pagkatao. Miss Pai, sabihin mo nga, ano ang tunay niyang pagkatao? Maniwala ka sa akin. Lu Yao ay hindi talaga mabait. Nagkataon. Hindi siya mabait. Hindi rin ako mabait. Wala kang problema? Sabi mo kanina na niloloko niya ako. Kung magagawa niya akong lokohin, ibibigay ko sa kanya na magaling siya. Pero Miss Bai, parang nagkakamali ka. Hindi kung siya ay karapat-dapat sa aking atensyon, kundi ako ang pumili sa kanya. Kahit mabuti o masama, mabait o masama, tatanggapin ko lahat. Miss Bai, pero kung sasaktan mo siya, iyon na ang hangganan ko. Naiintindihan mo ba? Matagal ka nang nakikinig, lumabas ka na. Bakit? Natatakot ka na? Parang hindi man lang nagulat. Oh. Alam mo na matagal na akong nandito. Mula nung binuksan mo ang pinto, alam ko na. Alam mo na nandito ako. Pero sinasabi mo pa rin yon. Sinadya ko yon para marinig mo. Kung hindi, bakit pa ako magsasabi ng marami? Makikipag-usap pa ako sa kanya? Bakit? Dahil nililigawan kita. Kaya gusto kong malaman mo na ako ay iba sa mga lalaking gusto ng mukha at pakinabang. Hindi ako takot na malaman mo kung anong klaseng tao ako. Ang kinakatakot ko ay hindi mo alam. Kung talaga akong mapanlin lang? Lumapit sa'yo? Para lang gamitin ka. Mabuti yun ah. Ibig sabihin, para sa'yo, may halaga akong magamit. At saka, naglaan ka pa ng panahon mag-isip ng husto para sa akin. Kakaiba kang tao. Nung makita ko si Baihe dito, naunawaan ko na, sigurado akong hindi siya ordinaryong bar owner. Pero hindi ko inaasahan na, hindi na siya nag-abalang magtago. Hindi ko inaasahan, wala na siyang pakialam na magtago. Pero alam ko, hindi ka. Ikaw, masyado kang mabait. Lagi mong inaako ang pagkakamali ng iba sa iyong sarili. Siya, maging mabuti ka sa sarili mo at bigyan mo ako ng tiwala. Ako? Hindi ako si Xiang Yue. Hindi ko gagamitin ang iyong kumpiyansa para kontrolin ka. Sa harap niya, ang aking mga nakatagong pagdududa sa sarili ay tila nahahayag lahat. Baihe, ano ang gagawin mo? Ipadala siya sa nararapat. Siguraduhin na hindi ka na niya gagambalain. Salamat. Lu Yao, ang mundo ko, may sarili akong mga patakaran. Pero para sa iyo, lagi akong mag-iiwan ng puwang. Salamat ha. Nagsasawa na ako sa linyang iyan. Mag-iba ka naman. Hindi lang para sa tulong mo, kundi para din sa pagtanggap mo sa akin ng buo. Hindi ako ang pumili sa iyo. Ikaw ang lumapit sa akin. Noong una tayong magkita, ikaw ang unang humawak sa akin. Lu Yao, palagi kang gumagawa ng desisyon. Ako lang ang, kapag napili, swerte na hindi bibitaw. Kaya dapat mahigpit kang kumapit. Siguro, wala ako sa inaakala mong kabutihan ngayon,
Mamaya malalaman mo. Medyo boring pala ako. Minsan matigas din ang ulo ko. Nagkataon. Gusto ko lang makita binibining Lou. Ang masamang bahagi mo, ano ang itsura? Nakakatuwa. Sabi, Lumala ang kalagayan ng matanda. Napunta sa ICU. Alam na nila na nasa bansa ka. Baka gumawa sila ng paraan para pabalikin ka. alam ko na. Sundin ang plan B. Baka gumawa sila ng mga paraan para pilitin kang bumalik. Naiintindihan ko na. Sundin ang plan B. Gusto niyang maglaro. Sasabayan ko siya. Naiintindihan. Agad nating i-deploy. Teka, ulitin mo. Totoo bang kasama mo na yung bar owner na iyon at kayo na? Ilang araw lang ang lumipas. May hawak ako ng resume ng kuya ko at tatay ko na hindi pa naibibigay sa iyo at nag-start ka na ng bagong relasyon. Parang ganun na nga. Anong ibig sabihin ng parang ganun, Miss Liao? Ang bilis mo naman medyo sobra-sobra na yata. Kahit na si Amot Sao ay mukhang mas maganda kaysa kay Xiang Yue na iyon. Pero galing ka lang sa pugad ng tigre tapos papasok ka na naman, sa bagong patio. Kailangan bang magmasid muna ng mabuti? Hindi ito tungkol sa bilis, kundi sa pakiramdam. Oo nga. Pakiramdam? Noong una, kay Xiang Yue ang pakiramdam mo ay sobrang tama. Noong kasama ko si Xiang Yu, ang saya ko ay nakadepende sa kanyang feedback. Pero kay Zhao Yuanchen, ang nararamdaman ko ay parang mas gusto ko na ang sarili ko. Anong ibig sabihin? Sa harap niya, hindi ko kailangang magpanggap na ibang tao. Nakikita niya lahat ng aspeto ko. Sasabihin niya sa akin, lahat ito ay maganda. Maging sarili ko na lang. Sa tingin ko, ang isang relasyon, hindi kailangang mag-isip ng sobra para maging gusto ng kabilang, kundi sa pagiging komportable sa proseso ng pagiging sarili. Natutuklasan ang sarili na ang sarili pala ay karapat-dapat mahalin. Kapag narinig kita ng ganyan, parang iba nga. Si Yaw natin. Talagang lumaki na, pero kailangan mong manatiling matino. Huwag mong hayaang mabulag ka ng pag-ibig. Huwag mong ibigay ang lahat ng iyong baraha. Lahat ng iyong baraha. Ibigay mo, ang puso ng lalaki, parang karayom sa dagat. Huwag kang mag-alala, Qianqian. Naranasan ko ang nakaraang relasyon. Saka ko lang naunawaan, kahit sino man ang kabilang, gaano man kagaling, ang pinakamahalaga ay dapat mabuhay ng maayos para sa sarili. At ang relasyong ito, sineseryoso ko at na-e-enjoy ko ito. Pero kung ang sinasabi ko ay kung ang relasyong ito ay magwakas na, tatanggapin ko ng mahinahon dahil ito ay bahagi ng aking karanasan sa buhay. Isang mahalagang karanasan. Natuto ako mula dito. Walang pagsisisihan. Galing, Luyaw. Palakpakan kita. Mukhang, ang bakuna laban sa baduy na lalaki na si Xiang Yue. Napaka-epektibo. Ano bang sinasabi mo? Pero, ngayon, sa tingin ko talaga, una sa lahat, kailangan muna nating intindihin ang sarili natin. Maging malinaw sa sarili. Bago tayo magkaroon ng kakayahang, magkaroon ng isang malusog na relasyon. Intindi ko na. Sa madaling salita, ang mahalaga ay masaya ka. Sa susunod, isama mo si Amo Zhao mo lumabas tayo para kumain. Kailangan kong suriin para sa'yo. Oo, sigurado. Anong gusto mong inumin bukas? Ihahanda ko ng maaga para sa'yo. Ikaw na magrekomenda. Naniniwala ako sa panlasa ni Amo Zhao. Shangzong. Biglang nag-withdraw ng pondo ang kabilang partido. Ang utang mula sa bangko. Na-stuck ang approval. Ang presyo ng stock bumaba ng 5 puntos. Nasaan ka? Ang ilang mga senior ay naroon pa naghihintay sa silid pulungan. Ikaw, nasaan ka?
Sabar. Xiang Yue, hindi ito ang tamang panahon. Ang mga bagay-bagay ng pamilya, siyang apurahang. Kailangan na kung hindi ka babalik para pangasiwaan. Bukas, headline ay ang tagapagmana ng siyang na nahihirapan sa pag-ibig. At pinabayaan ang negosyo. Alam ko. Pero hindi ko kayang bitawan. Xiaoheng. Ako. Parang totoo nga akong nahulog sa kanya. Ngayon mo pa sasabihin? 2? Hindi ba huli na? Huli. Hindi huli. May pakiramdam ako. Kung hindi ako kikilos ngayon, talagang mawawala na siya sa akin. Sige, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Yung karibal mo sa pag-ibig, Zhao Yuanchen, nasangkot siya sa malaking problema. Hindi ito ordinaryong alitan sa negosyo. Ang mga taong may kinalaman sa kanya ay hindi ligtas. Si Lu Yao ngayon ay kasama niya, parang nakatayo sa gilid ng bangin. Sigurado ka? Mapagkakatiwalaan ang source. Kung gusto mo talagang gumawa ng isang bagay para kay Lu Yao, isipin mo na lang kung paano siya makalayo kay Zhao Yuanchen. At least may maganda kang nagawa. Naiintindihan ko. Yaw. Xiang Yue. Bakit ka nandito? Yaw. Alam ko na babalik ka pa. Kailangan nating mag-usap. Kailangan mong iwan si Zhao Yuanchen. Sa pagitan natin, wala nang pag-uusapan. Ang mga bagay ko, hindi mo desisyon yan. Hindi kita pinakikialaman. Nag-aalala lang ako sa'yo. Si Zhao Yuanchen ay mapanganib. Wala kang alam kung anong klaseng tao siya. Kung gayon, sabihin mo sa akin, anong klaseng tao siya? Inistorbo niya ang taong hindi dapat niya istorbohin. Sumasama ka sa kanya, madadamay ka lang. Makinig ka. Lumayo ka sa kanya. Makinig ka. Xiang Yue. Nakalimutan mo na ba na hiwalay na tayo? Kanino ako dapat makinig ngayon? Hindi rin ikaw na dating nobyo ko ang magsasabi. Para sa ikabubuti mo ito, Lu Yao, pwede bang huwag kang masyadong naive? Akala mo ba? Totoo ba ang nararamdaman niya para sa'yo? Yung ganoong klaseng tao? Ano bang mabuti ang kanyang intensyon? Xiang Yue. Huwag mong gamitin ang iyong maruming isip para manghusga ng iba. Baka? Siya ay talagang nilalayong ang aming pamilya siyang, ikaw ay ginagamit lamang niya. Bilang kasangkapan para saktan ako. Kung anong klaseng tao si Zhao Yuanchen. Ako mismo ang makakaramdam. Kahit papaano. Hindi siya nagsasabi ng para sa ikabubuti ko habang ginagawa ang mga bagay na nakakasakit sa akin. Mararamdaman mo sa sarili mo. Ano ang naramdaman mo? Naramdaman mo ba? Ang galing niya sa kama mas maganda ba sa akin? Lu Yao, sasabihin ko sa'yo. Walang lalaki tanggap sa'yo na 3 taong kasama ko. Si Zhao Yuanchen laruan lang din, hindi kayo magtatagal. Hindi ka na makatarungan. Bukod sa paggamit ng ganitong mababang paraan ng panghuhula at panlalait, ano pa ang kaya mong gawin? Ang itsura mo ngayon, nakakatawa lang sa akin. Ang saya-saya mo naman, amo siyang. Sarili mong kumpanya ay gusot na gusot? Hindi mo man lang iligtas, pumupunta ka sa tapat ng bahay ng iba, nagpapanggap na mapagmahal na propeta. Kahit ang pag-agaw ng karelasyon, sobrang confident ka pa. Ang mindset mo, talagang dapat pag-aralan mong mabuti. Zhao Yuanchen, sasabihin mo bang kasama mo siya ay hindi intensyonal na pakana? O pag-ibig sa unang tingin ba? Zhao Yuanchen, sabi mo bang kasama mo siya? Hindi ba sinasadya? O baka naman pag-ibig sa unang tingin? Sabi ko, Xiangzong, sobra ka naman magaling sa sarili mo. Nililigawan ko si Lu Yao. Mula simula hanggang dulo, at ikaw, Xiang Yu, may kinalaman ba sa iyo? Huwag ka nang magpanggap na magaling. Ang pagkakaroon mo ay hindi kailanman naging bahagi ng aking konsiderasyon. Pigilan mo na yung pagkukunwari mo. Bakit ko kailangan pakialaman ang nakaraan ni Lu Yao? Sa totoo lang, dapat nga akong magpasalamat sa iyo. Salamat at napakabulag mo na personal mong itinulak siya palayo, kaya't binigyan mo ako ng ganitong pagkakataon. Isang tulad mo na, hindi kayang ayusin ang sarili mong karera at damdamin na ayos. Anong karapatan mong tumayo dito at manghimasok sa buhay ni Lu Yao, magbigay ng opinyon, at manghula ng walang batayan?
Zhao Yuanghen? Ano ka ba? Lumayo ka sa kanya. Xiang Yue, tumigil ka! Lumayo ka sa kanya. Xiang Yue, tumigil ka! Yaw yaw. Ayos lang. Xiang Yu, umalis ka na. Tigilan mo na ang pag-aaway. Ang relasyon natin. Hindi kita tatanggapin. Lu Yao. Hindi ako pumunta para ibalik ka. Hindi ko lang matanggap. Bakit ikaw ang unang bumitaw sa akin? Yaw yaw. Halika, umupo. Yaw yaw. May mga bagay na kailangan kong sabihin sa iyo ngayon. Sabihin mo, Hindi lang ako ang may-ari ng bar. Sa likod ko ay ang Huan Yu Capital, marahil sa mga balita sa pananalapi at ilang chismis. Narinig mo na ang pangalang ito. iyon ba ang negosyong sumasaklaw sa enerhiya, teknolohiya, pananalapi? Na ang punong tanggapan ay nasa Zurich, ang Wanyu. Tama. Ako ang tanging direktang tagapagmana ng pamilyang ito. Ngunit hindi ito isang karangalang titulo. Sa halip, parang isang target ito. 6 na buwan na ang nakalipas noong nag-iinspeksyon ang aking ama sa Timog Amerika, namatay siya sa isang aksidente. Ngunit maraming kahina-hinala. Sa loob ng pamilya, hindi na maayos ang sitwasyon. Ang ilang mga tiyuhin at ilang miyembro ng lupon ng mga direktor ay lihim na nagsasabwatan, bawat isa ay may sariling pakana. Inanunsyo ko sa publiko na magreretiro ako at maglilibang, magbubukas ng maliit na bar para magsaya. Ibig sabihin, ang bar na ito ay iyong istasyon ng impormasyon at neutral zone. Dito, maiiwasan mo ang sentro ng gulo at makapagsiyasat ka ng lihim tungkol sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng iyong ama. Obserbahan kung sino ang tao at kung sino ang demonyo. Tama. Kaya, ang paglapit sa akin ay bahagi rin ba ng iyong plano? Hindi. Ang pagkikita natin ay isang ganap na aksidente. Ngunit ang bawat salitang sinabi ko sa iyo, bawat bagay na ginawa ko, ay galing sa puso. Marahil, hindi ako ang tradisyonal na mabuting tao. At nasa gulo rin ako. Ngunit hindi ko kailanman at hinding-hindi pinaglalaruan ang damdamin ng iba. Sinasabi mo sa akin ito dahil ba ang mga gulo ay darating at maaring makaapekto sa akin? Pasensya na. Sa huli, nasangkot ka pa rin. Sa loob ng pamilya, may nakakaalam na ng iyong pag-iral. Maaari ka nilang gamitin para pigilan ako. Sa mga susunod na araw, maaaring lumitaw ang mga balitang hindi pabor sa iyo. Kaya, sinasabi mo ito sa akin para makipag-break ba tayo? Hindi. Hindi ako ang unang makikipaghiwalay. Pero kailangan kong bigyan ka ng pagpipilian. Kung gusto mong umalis, aayusin ko kaagad na dalhin ka sa isang lugar na talagang ligtas para bumalik sa tahimik ang buhay mo. Para bang, hindi kailanman mo akong nakilala. Paano naman ang isa pang daan? Ang isa pang daan ay manatili sa tabi ko. Maaring harapin ang ilang bagyo at paninirang puri. Pero ipinapangako ko sa iyo, gagawin ko ang lahat ng paraan upang protektahan ka. Hindi ko hahayaan ang mga duming iyon na tumalsik sa iyo. At ikaw, kailangan mo lang magtiwala sa akin. Chow Yuanshan, huwag mong kalimutan, noong una sa bar, ako ang unang humila sa iyo. Ang landas na ito, mula sa simula ay pinili ko mismo. Bagyo man, o paninirang puri. Sabay nating haharapin. Luyaw. Salamat. Mula ngayon, gawin mo lang ang dati mong ginagawa, maging ikaw. Ang iba ay bahala na ako. Tandaan mo, kahit anong marinig mo makita mo. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa iyo ngayong araw. Siya. Lu Yao. Xiang Yue. May kailangan ka ba? Nakita mo ba ang balita?
Tiyak nakita mo, nagkakagulo na sa internet. Zhao Yuanchen. Siya ay mula sa Overseas Huanyu Capital, ang nag-iisang tagapagmana. Sabi niya nagretiro na siya. Talagang internal na laban lang yan, umuwi siya para magtago. Alam ko. Alam mo, ngayon alam mo kung ano ang sinasabi ng publiko tungkol sa iyo. Sinasabi nila na ikaw ay mapanlin lang. Matagal mo nang alam ang kanyang pagkatao, sadyang nakikisama sa kanya. Ang mga kasinungalingan na yan kung gaano kasama ang sinasabi. Kaya? Ngayon pumunta ka para lang sabihin sa akin ang mga ito kung paano ako sinisiraan ng iba. Hindi naman. Inayos ko na, may nag-aasikaso na. Pigilan ang masamang balita. Inaalis na ang trending topics. At saka, ang mga social media account na nag-iimpluwensya, makakatanggap din ng legal notice. Tingnan mo. Hanggang ngayon, si Zhao Yuanchen ang maibibigay niya sa iyo ay ganitong uri lang ng panganib na pwedeng sumabog anumang oras at walang katapusang batikos. Ngunit ako ay hindi. Xiang Yue. Salamat. Pero hindi ko kailangan. At hindi rin babalik sa iyo. Bakit? Luyaw, hindi ka ba magising? Zhao Yuanchen, wala na siyang kakayahang protektahan ang sarili. Ang alitan sa loob ng Huanyu ay hindi basta-basta gaya ng iniisip mo. Kung sasama ka sa kanya, masasangkot ka sa mas malalim na gulo. Para sa ikabubuti mo ito. Hindi mo alam kung ano ang tunay na kabutihan para sa akin. Xiang Yu. Tapos na tayo. Matagal na tayong tapos. Luyaw. Pasensya na. Ano? Pasensya na. Hindi dahil sa iyong pagkaboring, kundi dahil sa loob ng aking pamilya ay nagkaroon ng malaking problema. Ayokong madamay ka. Kaya pinili kong itaboy ka gamit ang pinakamasasakit na salita para kapuotan mo ako. Mas mabuti na iyon kaysa sa masaktan ka. Naiintindihan ko. Yaw. Pero huli na. Mabuti naman ang buhay ko ngayon. Talaga. Mabuti. Sumusunod sa isang taong hindi kilala ang pagkatao, isang taong pwedeng magdulot sa iyo ng walang hanggang panganib anumang oras. Sabi mo yon ay mabuti. Luyaw, huwag mong dayain ang sarili mo. Hindi mo talaga alam kung ano ang nasa likod niya. Huanyu Capital mas nakakatakot pa kaysa sa iniisip mo. Siya. Ang pinagdadaanan ni President Xiang, mukhang talagang nakakaantig ng puso. Para protektahan ang babaeng mahal niya, hindi siya nagdalawang isip na maging masama at saka siya itinulak palayo ng todo. Set. Itong pagpapakasakit na eksena, kung gagawing short drama, malamang kikita ng malaki. Zhao Yuanchen. Wala ka pang karapatan dito, magsalita. Kahit papaano. Ang layunin ko ay protektahan siya. Hindi tulad mo. Na tanging magdadala sa kanya sa mas malalim na putik. Proteksyon? President Xiang, pahintulutan akong itama. Ang tunay na proteksyon ay hindi siya ialis sa iyong mundo. Hayaan siyang nasa kalituhan at sakit, magduda sa sarili. Sa halip dapat tumayo sa harap niya. Para sa kanya, lahat ng problema. Linisin ng husto. Ito ay hindi proteksyon. Dapat tawagin, duwag, at mayabang pa. Luyaw, wala ka bang pakialam? Wala kang pakialam na siya ay magdadala sa iyo sa hindi alam na panganib? Wala kang pakialam sa hinaharap na walang kapayapaan? Xiang Yu. May pakialam ako sa hindi alam. Pero mas ayaw ko na naiiwan sa dilim. Pinoprotektahan ng hindi ko alam. Mas gusto kong maging mulat at tumayo sa tabi ng mahal ko. Kasama siyang magdesisyon kung haharapin o iwasan. Xiangzong. Sa halip na mag-alala ka dito sa kasintahan ng iba, kung ligtas ba siya, mas mabuting bumalik ka sa sarili mong bakuran. Balita ko ang pondo ng Xiang Group ay tila naputol ng napakagaling. Ang mahalagang acquisition sa North America ay naunahan ng kalaban at sabay-sabay na pag-withdraw ng mga bangko
at nagkaisa ang mga pangunahing shareholder para pilitin kang umalis. Mukhang ang lasa ng malapit ng mabangkarote ay hindi magandang pakiramdam. Paano mo nalaman ng ganitong kaliwanag? Ikaw ang nasa likod nito. Sobrang taas ng tingin mo sa akin, Shang Zong. Wala akong kakayahan na gawin iyon. Ang Shang Group ninyo ay may internal na alitan, maraming naging kaaway, at lumala na ng sobra. Ako naman, ang pinaka. Narinig ko ay mas maaga kaysa sa merkado na balita. At may magandang intensyon na ipaalam sa iyo. Kung ngayon babalik ka, baka makakuha ka ng upuan sa board na may boses. Kung mahuli ka pa, baka. Ang kanyang sitwasyon, talaga bang ganyan kasama? Sa totoo lang, ang totoong sitwasyon, mas malala pa sa sinabi ko. Nasa bingit na ng pagbagsak. Ikaw, pwede mo ba siyang tulungan? Huwag mo siyang tulungan. Ako na ang bahala. Pinaaksyonan ko na ang tagapamahala ng pamumuhunan. Mag-assess. Kung kailangan ba at kung paano makialam. Para mabawasan ng husto ang pagkawala. Kahit iligtas ang pangunahing negosyo. Ikaw, bakit? Ginagawa ko ito. Hindi para kay Shang Yue. Para sa iyo. Gusto ko sa pamamagitan ng deal na ito, mabili ang iyong puso't isipan. Dahil sa kanyang pagbagsak na maaaring lumitaw, ang hindi kinakailangang pagkakasala at pag-aalala. Gusto kong walang pasanin ka, tumayo sa tabi ko, maging sa damdamin o sa utang na loob. Wala kang utang sa kanya. Mula ngayon, sa iyong buhay siya ay isa na lang dating nobyo. Zhao Yuanchen. Ikaw. Hindi ko kailangan ang limos mo at hindi ko kailangan ang iyong pekeng tulong. Bawiin mo ang pera mo. Ginoong Shang, nagkamali ka. Kamalian? Nag-invest ka sa kumpanya ko. Hindi ito limos. Ano ito? Ginoong Shang, syempre hindi ito limos. Isa itong transaksyon. Transaksyon. Sa pamamagitan ng investment na ito, gusto kong bilhin ang lahat ng posibilidad na ikaw ay nasa buhay ni Lu Yao, lahat ng posibilidad, at bibilhin ko rin ang lahat ng hindi natapos na gulo. At simula ngayon, pagkatapos mong makuha ang pera, solusyonan ang iyong krisis. At mula sa kanyang mundo, lumabas ng tuluyan. Transaksyon. Pagbili. Chao Yuanghen. Ang sama mo talaga. Karapat dapat lang sa akin. Karapat dapat lang sa akin. Ako ang sumira ng lahat, bakit ko ginawa iyon nung una? Kung hindi ko siya pinalayas. Wala kang karapatan sa lahat ng ito, Zhao Yuanchen. Salamat. Ikaw, Salamat sa iyong pagkakamali. Ang iyong halimbawa ng pagkabigo ng malinaw at matingkad ay nagpakita sa akin sa mundo ng pag-ibig. Ang paglalaro ng sakripisyo sa sarili ay anong klaseng kahihinatnan. Ito ay marami akong natutunan. Sa buong buhay ko ay hindi na uulitin ang parehong pagkakamali. Zhao Yuanhen. Tratuhin mo siya ng mabuti. Kung hindi, kahit mamatay ako, hindi kita pakakawalan. Huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangang sabihin iyan. Yaw yaw. Yaw yaw. Yuanshen, bigyan mo ako ng kaunting oras. Kailangan kong makipaghiwalay sa kanya ng tuluyan. Nasa likod ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Halika, maupo ka. Yaw yaw. Shang Yue. Hanggang dito na lang. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. At hayaan na lang ang lahat na lumipas. Yaw yaw. Mali ako. Sinira ko ang lahat. Noong araw na naghiwalay tayo, sinabi ko na ang pagsasama natin ay parang laro lang. Ang iyong lambing at pag-aalaga ay pabigat lang, ay peke lang, dahil masyado akong natakot. Ano ang kinakatakutan mo?
Natatakot akong masyado akong mahuhulog. Natatakot akong hindi na kita kayang iwan. Natatakot ako na lumabas ang problema ng pamilya ko at isama ka sa gulo. Kaya, gusto kong kamuhian mo ako. Mas mabuti pa kaysa isama ka sa akin na mahulog sa hukay. Akala ko kapag ligtas na, babalikan kita. Hihintayin mo ako sa dati. Alam kong wala na akong karapatan. Ang hiling ko lang ay huwag mo akong kalimutan. Alam kong wala na akong karapatan. Hinihiling ko lang na huwag mo akong kalimutan. Noong unang panahon, may isang tao. Minahal ka niya sa pinakamasamang paraan. Mahal na mahal. Mahal na mahal. Xiang Yue. Ang mga mabubuti at masasama, naaalala ko lahat. Pero tapos na ang lahat. Ayusin mo ng maayos ang mga bagay sa kumpanya mo. Mamuhay ng maayos at humanap ng taong makakasama mong tapat at makikipaglaban sa tabi mo. Huwag nang hayaang ang nakaraan ang magtali sa iyo. Si Luyaw. Sana maging masaya ka. Iyong espesyal na whiskey. Mukhang hindi ako umorder ng inumin. Ako ang umorder. Para ipagdiwang si Miss Luyaw na tuluyan ng nakaahon sa nakaraan. At nagsisimula ng bagong yugto ng buhay. Salamat. Walang anuman. Itong inumin, ako na ang mag-aabono. Amo, ikaw mismo ang nagimbita. Eksklusibong benepisyo para sa VIP clients. Dahil si Miss Luyaw, ngayon ay regular na customer na ng bar namin. Baka sa hinaharap maging permanenteng bisita. Ang mga bagay sa inyong bahay, naayos na lahat. Halos lahat ay na-resolve na. May natitira pa. Mga walang kabuluhang chismis. Mawawala sa ilang araw. Kung tungkol doon, yung mga negatibong opinyon, dapat ako ang humarap. Pero, naunahan ako ni Xiang Yue, na lalaki na unahan ako. Maling hakbang. Tingnan mo ito. Ito ay kasunduan bago ikasal. Mukhang hindi pa tayo umabot sa ganyang antas. Itong kasunduan ni Miss Lu Yao. Gustong-gusto ko talaga. Pumayag ka? Oo, pumayag. Ang kailangan ko ay isang makakasabay ko na tumingin sa magandang tanawin. Pumayag ka na. Siyempre pumayag ako. Ang gusto ko ay isang makakasabay sa akin sa pagtingin sa tanawin. Hindi isang palamuti sa aking buhay. Miss Lu Yao, lagi kang nagdudulot ng sorpresa. Dahil pareho tayong pumirma na ng kasunduan, hindi na pwedeng magbago ng isip. Sana nga. Hindi na ako naniniwala sa nagbabalik loob, pero naniniwala ako na may taong handang, mula sa mga ngaso, maging ligtas na daungan habang buhay.